Welcome back to Youth Connect! Woo! So magandang gabi sa ating lahat and welcome back dito sa church. At patuloy tayo every Friday night ay nagsama-sama dito sa Youth Connect. So bago tayo mag-start, let us all pray. Heavenly Father, we thank you Lord sa buhay ng bawat isang kabataan na muli niyo pong dinako sa amin, Panginoon, upang kami ay muli matuto ng iyong salita at magkaroon ng bonding at kasiyahan sa bawat isa. Lord, we acknowledge that this is one of your wonderful blessings to each one of us bilang mga kabataan, Panginoon. And tonight, Lord, patuloy ka pong mangusap sa aming puso, patuloy pong maghari ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So continue on with our series na Life on Track. So last Friday, ano yung natatandaan nyo na tinuro sa atin ni Pastora Claire? It's all about butterfly. Sino dito nag-fly na? 'Di ba? Nakita natin yung spiritually speaking, 'di ba? Na may matututunan pala tayo sa buhay ng isang butterfly. So life on track. Meron akong question sa inyo. Dumating ba sa punto ng buhay nyo na feeling nyo lost na kayo? Sino dito nung bata siya? Di ba madalas tayo tinatanong ng mga matatanda sa atin, anong pangalan mo, ilang taon ka na, anong gusto mo pag lumaki ka? Tama? So sinasabi natin, gusto ko pong maging doktor, maging teacher. Pero nung lumalaki na tayo, right, naging elementary, naging high school, naging college, naging young pro, may mga kanya-kanya na tayong agenda sa buhay. Parang nalulos tayo kung ano na ba talaga yung gusto natin. Right? Halimbawa ako, nung elementary ako, gusto kong maging teacher. Nung high school ako, gusto ko nang maging nurse. Nung college ako, gusto ko nang maging flight attendant. Ngayon, sa totoo lang, gusto ko na lang maging pusa. Parang, ano ba talaga? Di ba, dumarating sa point natin, kasi every season, di ba, ng ating buhay, parang dahil iba yung nararanasan natin, iba yung nakikita natin, marami tayong nadidiscover. Minsan lost na tayo, saan ba talaga ang direction ng buhay ko? Ano ba gusto kong gawin? Ano ba yung mga goals ko na gusto kong i-achieve sa buhay ko? O let's say for example, meron ka na, talagang pangangatawan ko talaga na itong gusto kong gawin sa buhay ko. Meron ka ng mga goals, nakasulat na yan sa iyong puso, at meron ka na ring mga plano kung paano mo yon gagawin at paano mo yon aabutin. Pero, yung mga inaabot mo na mga bagay na yun, mga goals mo, nung papunta ka na ron, di ba? Kinakamit mo na, nilalakaran mo na yung mga goals na yon, along the way, na-off track ka, nalulos ka, naliligaw ka. Why? Kasi may mga na-experience kang hindrances o kaya distractions na minsan nagkakaroon ka na ng mga attachment sa mga bagay na yon, kaya nag-i-struggle ka nang mag-move forward. Right? Para kang nasa track, tumatakbo ka. Matakbo ka, tapos may nagsabi sa'yo, uy, saan ka punta? Eh, syempre, hihinto ka. Di ba? Tapos takbo ka ulit. Uy, ganito, ganyan. Uy, punta tayo sa ganito. Di ba, nakikita niyo yung example ko, na may mga goals ka sa buhay, pero along the way, darating yung mga distractions, na minsan mahirap mo nang tanggalin yung sarili mo, na-stuck ka na doon, hindi ka na nakapag-move forward. So alam niyo, marami sa atin, at siguro nakaka-relate rin tayo na marami sa atin yung nag-i-struggle sa confusion, sa despair, sa frustrations, mga disappointment sa buhay, and stress. Pag pinag-uusapan yung saan ba talaga ako pupunta? Ano ba talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko? At paano ba dapat natin i-navigate ang buhay natin para malaman natin ano ba talaga ang destination ko? Saan yung safe na gawin? Saan ako magiging masaya? And pag nalaman ko na kung saan talaga ako, paano ko naman i-maintain yung sarili ko na hindi ako ma-off track or ma-off course? Na hindi mawala yung paningin ko sa destination na gusto kong abutin o kaya yung mga goals ko sa aking buhay. Alam niyo sa Bible, sa Matthew 7:13-14, may nilagay dito, there are two roads of life. Ano ba yung two roads of life sa Matthew 7? Enter by the narrow gate,
For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 14, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. First road, sabi sa Bible, it is wide. Dahil malaki yung road na yon, malawak, means marami kang pwedeng isama, maraming pwedeng lumakad doon, okay? Marami kang pwedeng gawin, kasi malaki di ba? Malawak. And kung titingnan mo, it looks like the better choice until ma-reach mo yung end nito. At sabi sa Bible, the way that leads to destruction. Pero mukha siyang better choice. Tama? Kasi malaki, marami kang pwedeng gawin, marami kang pwedeng isama or kasama. And the second road, ito naman yung straight and narrow path. But the Bible says it's difficult path dahil nga it is the way that leads to life. So tayo bilang mga kabataan, may narrow, may wide, alin tayo dun? Saan tayo pupunta? Kaya ang title natin ngayon is, Where are you going? Saan ka pupunta? Saang road ang pupuntahan mo or lalakaran mo? We know that life is a journey, right? Para tayong naglalakbay. Okay, life is a journey and every day, we are constantly making choices which will determine our destiny. Pero, we need to figure out ano ba yung tamang path or track na kailangan nating puntahan. Okay? Yun nga, nag-struggle tayo sa mga difficulties natin na naku-confuse tayo, hindi natin alam, naliligaw tayo. But, wala pala tayong dapat ika-worry. Because God has mapped out the best way to get through life if we will seek His guidance sa ating mga buhay. Alam niyo, merong isang pastor. Nung natulog siya, malalim ang tulog niya, nagkaroon siya ng isang panaginip. Sa panaginip niya, nakita niya yung isa niyang ka-churchmate. Lalaki yon. Kita niya sa panaginip niya. Doon sa panaginip niya, nakita niya yung ka-churchmate na yon na meron siyang dalawang road na pupuntahan. Nasa gitna siya nung dalawang road. Okay? Yung pastor, nakita niya yung isang road, maliwanag, pero yung dulo, nagiging madilim. Yung kabila naman, purely, maliwanag lahat hanggang sa dulo. So sabi nung pastor kay Lord, na Lord, saan ba dapat pumunta itong kapatid ko na ito, itong ka-churchmate ko na ito? And then sagot sa kanya ni Lord, sinabi ng pastor na, Lord, saan ba dapat siya pupunta? Okay, pakita niyo po sa kanya. Ano po bang dapat niyang gawin para mapuntahan niya yung itong road na purely white? That means yung road that leads to life. And sabi sa kanya ni Lord na, anak, malalaman niya lang yung road na dapat niyang i-take sa buhay niya if he will ask me. So yun pala yung isang key na kung minsan nalilito tayo, nasa crossroads tayo ng ating buhay, yung pala yung susi para malaman natin alin ba yung tama na lakaran ko sa buhay ko, yung mga goals ko, i-lead tayo ni Lord if we will ask Him. And in Proverbs 29 verse 18, it says, where there is no vision, the people perish. So, kailangan pala natin ng vision. Yun yung una nating kailangan gawin. That we ask for God's vision para sa ating buhay. At dahil malalaki na tayo, nung mga bata pa tayo, hindi pa tayo makapili, di ba? Kung ano lang ibigay sa ating damit, o kung ano lang ipagawa sa atin, sumusunod tayo. Pero ngayong mga mature na tayo, na-exercise na natin yung kapangyarihan natin pumili, right? Sa ating sarili. Kaya ngayon, we should also choose our destination. Ano ba yung gusto mong tahakin? Alam niyo, may nagsabi na writer, Helen Keller, sabi niya, the most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision. Mahirap pala yung walang vision, yung wala kang plano, yung
clueless ka kung ano ba yung destination ng iyong magiging buhay. Pero ngayon na nauunawaan natin ito, na-advise talaga ng Bible na let's choose our destination. Let's ask God for His vision and plan sa ating buhay. Alin ba? Yung best life or yung worst? Alin ba gusto natin? Yung success or yung failure? Yung maging winner or yung maging loser? Kaya in every aspect ng ating buhay, matuto tayong pumili. Diba? Halimbawa, sa ating education, ano bang gusto mo sa education mo? Gusto nating makatapos. Sa career, sino na dito may mga career, may mga work? Sige nga, konting interview. Ate Joyce, ano ba yung goal ni Ate Joyce sa kanyang career? Ma-promote, di ba? Kunyari, yon yung iba. Gusto ma-promote. Sa relationship, yan. Sino may mga relationship dito? Ano yung gusto nyo ma-achieve sa relationship nyo? Ano yung destination? Yung pupuntahan ng relationship nyo, maybe gusto nyo na maging pure and honorable, na maikasal kayo. Ano pa? Sa finances, you want to save money and mag-invest para sa future mo. Tama ba? And sa faith, may mga gusto ba tayong i-achieve sa faith natin? Yes, I want to grow. I want to serve God. Diba? And I want to be the person that God wanted me to be. And also, sa mga personal growth, may goals ba tayo sa personal growth natin? Sino dito na gusto niya na mas maging confident pa siya? Kasi medyo shy person. Gusto niya nang ilabas yung personality niya, yung sarili niya. Gusto niyang maging healthy. Yan. Sino gusto maging healthy? To be more skillful, i-unleash yung mga skills and abilities niya. And one thing na kailangan rin natin gawin, hindi lang tayo dapat pumili kung alin ba din yung mga gusto natin or gusto nating marating sa mga aspects ng buhay natin. Kailangan rin may gawin tayong paraan. Okay? Kailangan rin natin magkaroon ng timeline. Ilang years ko ba dapat tumaabot? 'Di ba? Ilang years ba dapat makatapos ako or ma-promote ako? Ilang years ba dapat ako mag-ipon? Yon. Gagawa tayo ng timeline and steps. Pero minsan, di ba, bilang mga kabataan tayo, minsan nagiging ambitious tayo na marami tayong gustong gawin. Yung sabay-sabay, no, nararanasan nyo ba yun? Ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Na minsan, nakakalimutan natin na maging mapasensyoso sa ating sarili. Okay? Na gusto natin lahat marating natin ngayon na agad. No? Minsan nagiging hard tayo sa ating sarili. Pero kailangan one at a time lang. Make a timeline, make steps, one at a time. Amen? And also, embrace the reality of life. Sabihin na natin na kapag plano ka na, nakapili ka na ng destination mo, mga gusto mong gawin sa buhay mo, mga goals and dreams mo, meron ka ng vision. Pero, it seems like the life na meron ka ay hindi nakikipag-cooperate sa'yo. Tama? May mga inconveniences, may mga discomfort, may mga delays, may mga sufferings, may mga pain, may sins, and even yung other things na wala kang control. Tama? Like for example, ano ba yung mga bagay na sa tingin nyo hindi nyo kontrolado? Ha? Oras? Yes, oras. Ito pa yung, halimbawa, nag-timeline ka ng 1 year. Pero nakikita mo na, shucks, patapos na yung 1 taon. Wala pa rin akong nagagawa na a-achieve. Right? Ano pa? And other thing is how people treat you. Kung papaano ka tinatrato ng mga taong nasa paligid mo. Halimbawa, may gusto kang business. Yan, nagsisimula ka na ng mga business mo, pero nakikita mo na hindi ka sinusuportahan ng pamilya at mga kaibigan mo. Right? May control ka ba doon? May control ka ba na mahikayat mo talaga silang suportahan yung business mo? Kasi hindi naman lahat mapiplease natin, di ba? So isa yun sa mga hindi natin makontrol. Pero ganun pa man, na wala gaanong sumusuporta sa'yo, the question is, hihinto ka ba?
Kailangan mo bang huminto pagka walang sumusuporta sa'yo sa business mo? Ano pa? Halimbawa, isa pa, sa work. Ginagalingan mo, pinag-iigihan mo yung work mo kasi gusto mong ma-promote. Ang kaso nga lang, yung boss mo ay may personal issue sa'yo. May control ka ba ron? Di ba parang ang unfair? Pero ang tanong is, kailangan mo bang magpadala ron sa boss mo na yon o sa ka-workmate mo na yon? Hihinto mo na, kakalimutan mo na yung pangarap mo na ma-promote dahil nga merong isang kontrabida dito sa workplace nyo. Okay, sa pag-aaral. Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, kaso nga lang kulang ang pamilya nyo sa budget. Na kailangan mag-give way ka muna, halimbawa sa kapatid mo na siya muna yung mag-aaral. Diba? Nakakaranas ba tayo ng ganon sa iba? Na ito talaga, gusto ko talaga, pangarap ko magtapos. Pero ngayon, kailangan ko mag-give way, wala akong magawa. Right? Kailangan talaga si kapatid muna o si bunso muna. And sino dito mga single? Siguro ikaw yung type of single person na gusto mo nang pumasok sa relationship. Ang kaso nga lang, walang nagkakagusto sa'yo. O kaya, ikaw naman, wala ka ring magustuhan. So, paano naman yun, di ba? Pero alam nyo, dahil nakikita ko naman most of us here are single person, I think na maia-advise ko sa ating lahat is maging kontento muna tayo sa season or single na season na meron tayo. At i-appreciate natin yung mga bagay na meron tayo ngayon na pinagkaloob ni Lord. Okay? Ano yung mga bagay na yun? We have family, we have friends, di ba? Meron tayong fellowship dito sa church, i-appreciate natin yan. At yung mga bagay na pinahihintulot sa atin ni God. And yung blessing na meron tayong lots of time to do meaningful work sa ating buhay. Amen? Oh, ano pa? Sa faith. Ikaw naman, goal mo talagang mag-mature sa faith mo, mag-grow sa faith mo. Kaso lang, minsan nag-i-struggle ka na mag-move forward with your faith and relationship kay God. Kasi may shame sa puso mo. Dahil meron kang mga weaknesses and sins. Diba na minsan nahihirapan tayong lumapit kay God. O minsan, yun nga, nakakaramdam tayo ng shame sa ating puso kasi nga may mga weaknesses and sins tayo. Pero, kinokondem ba tayo ni God? Is the church condemning you? Hindi, di ba? Laging wide open ang church, si Lord para sa atin. At hindi yun kailangan maging dahilan para mag-stop na tayo sa ating spiritual condition. So yung sinakita natin sa buhay natin, it's really like a journey. At marami tayong mapagdadaanan, marami tayong parang hindi ko naman to plinano pero nangyayari, yung mga unexpected things, marami tayong nadidiscover, right? Marami tayong nakikilala, at yung mga taong yon at mga bagay na rumarating sa ating buhay, somehow, nagkakaroon sila ng influences, right? May impact rin sila sa ating buhay. Yung iba, positive ang impact nila sa atin. Pero yung iba naman ay negative ang impact nila sa ating buhay. Kaya maigi na kung sino man at ano man yung mga bagay na dumarating sa ating buhay, pag-aaralan natin. Huwag tayo agad nag-a-adapt or huwag agad tayong basta-basta sumasama sa kanila. Kasi kung mabilis tayong mag-adapt at mabilis tayong kumbaga, makisama sa kanila, magagaya rin natin yung mga ways nila. Okay? At sinasabi nila sa ating buhay. Pag-aralan natin na ano bang buhay nila, good example ba sila sa ating buhay, o hindi. Kaya, another points na gusto kong ibigay sa inyo is, choose your companion wisely. Yung mga tao na nakapaligid sa'yo, saan ka niyan dadalhin? Yung mga barkada mo, kung sino pa man, saan ka niyan dadalhin? Ngayon kasi, di ba, nakita rin natin na maraming kabataan ang nag-i-struggle o kaya nahuhulog sa alcoholism, right? Kasi nga, pagka may problema, inaaya agad ng mga barkada na, uy, inom tayo, punta tayo sa ganito, banding tayo para makalimutan mo yung problema mo.
Di ba? Na kapag ikaw ay nalulung na sa alcoholism, anong nangyayari sa isang tao? Pag nalululong siya sa ganitong addiction, di ba nawawala siya sa right mind niya? Nawawala siya sa kanyang maayos na pag-iisip. Ano pa? Pagka sumama tayo sa mga maling influence sa ating buhay, ayan, alcoholism, smoking, na ngayon marami akong kabataan na nakikita, akala ko ano lang ID lang or something na nakasabit sa leeg nila. Kapanoon na namin wala pa niyan, pero ngayon ang dami na. Yung mga e-cigarettes, di ba? Na siguro tinetake lightly nila, baka hindi to gano'ng masama kesa dun sa nauupos. Pero nakikita ko sa FB, meron din mga napapahamak dahil na-addict sila sa e-cigarettes. And naalala ko yung isang kwento, 5 silang magkakaibigan. Okay? And then yung bigla na lang, out of nowhere, trip lang nila. Pare-pareha sila na addict sa pag-iinom at pagninigarilyo. Sabi nila, what if magpaunahan tayo? Paramihan tayo ng mauubos na cigarettes. Diba? Foolishness. Pero nakita natin, since yun ang ginagawa ng karamihan, yun na rin gagawin ng lahat o nung isa. Kaya kung meron man doon o isa na ayaw niyang gawin yun, wala siyang magagawa. Kasi nandun na siya Nasa circle of friends na siya. Ang gagawin niya, makikiayon na lang siya at i-adapt niya ano yung ginagawa ng mga kaibigan niya. Okay? So those are the group of boys na nagkaroon sila ng contest amongst themselves na gusto nila makita kung sino yung pinakamaraming magagamit na cigarettes. And you know what? Yung isang kabataan, isang kaibigan nila doon, namatay because nasobrahan na siya sa carbon monoxide poisoning. Diba? Na ayaw niya man na yun gawin, na hindi na kaya ng katawan niya. Pero dahil nasa contest sila, magkakaibigan, nagkakatuwaan, hindi niya alam, yun na pala yung magdadala sa kanya sa kamatayan. And another sad things na kinaadikan ng mga kabataan ngayon is yung drugs. Right? Kung meron kayong kakilala o kung sino pa man, nakakaawa sila, no? Kasi minsan pagka or madalas na nangyayari, kapag ang isang tao ay gumagamit ng illegal drugs, anong nangyayari? Nakakagawa siya ng mga masasamang bagay, di ba? Na minsan nga nakapanood pa ako ng parang interview na hindi niya na alam na may nagawa na pala siyang krimen dahil nalulung siya sa droga. Okay? At marami pang iba kinaaadikan ng mga kabataan ngayon. And our prayer here dito sa Youth Connect, syempre, wag sanang mangyari sa inyo yun. Kasi alam namin na hindi lang naman tayo dito sa church na mumuhay May outside world na maaaring maka-influence sa atin. O baka maaaring nape-pressure tayo sa kanila. Okay? Kaya we pray na wag. Diba? Ano ba may dudulot nito? Diba? Maubos lang yung pera mo, yung panahon mo, higit sa lahat, ikapapahamak mo pa at ikaiikli ng iyong buhay. Kaya nga, pag kami namimit kayong person, tingnan mo yung buhay niya. Pag sumama ako sa taong to, sa barkadang to, saan niya kaya ako dadalhin? Kasi kung saan siya, pag sumama ka sa kanya, madadala ka na. Okay? And let's read this in James 4. Yan, verse 4. Sige nga po, basahin natin. Don't you know? An enemy of God. So isip-isipin natin ito na mas maganda na bumuo na lang tayo ng friendships, diba? Dito sa church o kaya sa other friends natin na alam natin may magandang puso at may magandang buhay at di ka nila dadalhin sa kung anumang kasamaan o bagay na ikapapahamak mo. Kaya let us be very careful in choosing our friends. And also naalala ko isa ring kwento na di ba uso yun dati? Kasi sa dati naming tinitirahan, meron dong bakanting lote na kung saan pagka sumali ka sa grupo nila, parang fraternity or sorority ba tawag doon? Yun. Na pag sumali ka doon, kailangan mong makaranas ng paghihirap or humiliation na yung mga lalaki sinasaktan, binubugbog, yung mga babae naman ay
hinahalay. Ako nagwa-wonder na bakit ko gugustuhin sumali sa ganun. Nasasaktan ka, pahihirapan ka, at hahalayin ka. At dun ko na-gets yung ano talaga yung nararamdaman mo na pag sumali ako dito, meron akong kakampi, di ba? Meron nakakaintindi sa akin, merong tumatanggap sa akin. Maybe yun yung reason nila na kaya nilang tiisin yung sakit, hirap. Yung mga bagay na yun para lang magkaroon ng sense of belongingness. Maramdaman nila na may tumatanggap sa atin. So nakita ko rin na hindi sila wise. Di ba? Sa kung sino yung dapat nilang samahan. And also in Proverbs 12, verse 26, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. And also in Proverbs 18:24, one who has unreliable friends soon come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So wag niyong mamaliitin yung pagiging pihikan sa pagpili ng kaibigan. Right? Maging importante at maging mabigat yan sana sa atin kasi somehow sila ay makaka-influence sa ating buhay. And also, sino pa yung maaaring pumasok sa ating buhay habang tayo nag-journey sa ating buhay, may mga darating na kaibigan, tingnan natin, saan ba ako dadalhin netong kaibigan na to? Lakad ka ulit, at may sumalubong. Diba? A lover. Sino dito may mga lover o kaya in relationship o kaya nagbabalak na pumasok sa relationship? O let's say, for example, nasa girlfriend and boyfriend stage na kayo. Di ba minsan may mga, o kaya si boyfriend o kaya si girlfriend, parang out of nowhere, nasasabihin na, mahal mo ba ako? Di ba? Nasa relationship na kayo, mahal mo ba ako? O kaya, alimbawa, may gustong manligaw sa'yo. So, tatanungin mo siya na, bakit mo ako gustong ligawan? Sasagot naman yung isa na, kasi mahal kita. Di ba? Pero I think, isa sa mga dapat nating tanungin, given na kasi yun Hindi naman yan papasok sa buhay mo kung hindi ka niyan mahal. Given na yun, right? Hindi mo siya sasagutin kung hindi mo siya mahal at di ka rin niya liligawan kung hindi ka niya mahal. Pero I think the question that we need to ask is, saan mo ba ako dadalhin? Saan mo ba ako dadalhin? Saan ba pupunta itong relasyon natin? Right? Na minsan kasi nadadala tayo sa mga sweet talk. No? Pero kung tatanungin natin yung tao, ano bang plano mo para sa atin? Saan ba ito pupunta, itong relasyon natin? Yun. Sasabihin niya, hindi ko rin alam Bahala na. Okay? Dapat sa relationship, meron din tayong destination. Diba? Lagi nating sinasabi dito sa church na kailangan muna magpakasal. Kailangan manligaw ng maayos. Dumaan kayo sa proseso ng maayos na pakikipag-date. Diba? Para hindi tayo maliligaw, masasaktan. Okay? Let's ask that to our partner o kung sino man yung gustong pumasok sa ating buhay. Pag-aralan din natin, ito kayong taong to, saan ako dadalhin nito? Kaya, diba? Ganun naman talaga yung lalo pagka babae ka, di ba? Ikaw yung usually naaalis sa bahay nyo, di ba? Sasama ka sa lalaki. Kaya maging maingat tayo at alamin natin kung saan tayo dadalhin, di ba? Kailangan meron siyang magandang pag-iisip na ito talaga. Dadalhin kita sa altar, magpapakasal tayo, malinaw sa kanya yung destination ng inyong relationship. Okay ba yon? Okay, alam ko November ngayon, hindi love month, pero I believe na kailangan nire-remind tayo sa mga bagay na ito. Amen? 1 Thessalonians 4 verse 3. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immoralities. Kailangan bantayan natin ang ating sarili na hindi tayo mahulog sa ganito, sexual immorality. Meron tayong goal sa relationship natin na magiging pure tayo, hindi tayo hindi tayo lalagpas yon sa limitasyon natin, hanggang dito lang tayo. Pero pag nagawa na natin yung nagpakasal na tayo, yan, wala na tayong limitasyon. Kung ano yung gusto natin gawin, gusto nyong gawin ay magagawa. Pero ngayon na ito pa lang ang season nyo, o season ng inyong partner or relationship,
yun na lang muna. Hanggang doon na lang muna. So maganda na bumubuo tayo ng godly standards sa ating relationship. And even sa every aspect ng ating buhay. Nakita mo, kung hindi to pasok sa standard or checklist mo, di ba? Hindi mo na siya hahayaan na pumasok sa buhay mo. Hindi mo na siya hahayaan, hindi mo na siya i-entertain. Magpapatuloy ka na lang. Amen? So nakita natin sa mga bagay na pinag-usapan natin kanina, yung mga reality talaga ng buhay, minsan kailangan natin i-embrace, like sufferings, pain, delays, and disappointments. Minsan naman, may mga bagay rin na kailangan nating pagtagumpayan. Kasi nga, nandyan lang ang temptation sa ating paligid. Ganon din yung mga unmet desires ng ating buhay. Singleness man, unemployment, failure sa school, broken relationship, or financial crisis. Pero ganun pa man, kailangan natin magpatuloy. Lalo't higit, alam natin kung saan yung destination natin at we really want to hit that goal sa ating buhay. And sometimes, we struggle to understand and accept how God has ordained our lives. Pero kailangan, at ganun pa man, importante na bubuksan pa rin natin ang ating puso sa Panginoon to embrace God's grace, which will help us get through life's challenges. Na minsan, gusto mong abutin yung mga pangarap mo, goals mo sa buhay, may mga challenges na dumarating sa'yo, di ba? Manghihina ka. Pero ganun pa man, sabi ko rito, let us embrace God's grace sa ating buhay. Basahin natin in 2 Corinthians 12, verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang ganda nung song natin kanina, no? If more of you. Tuloy nyo naman. Diba? More of God's grace sa ating buhay. Kasi siya talaga ang magdadala sa atin into the right path. At kung may mga challenges man along the way, diba, si Lord ang magpapalakas sa atin. Alam nyo, ang grace para siyang driving force. Na siya ang tutulak sa atin, magpapalakas sa atin, tutulong sa atin, makamit yung vision, yung destiny, or yung goal mo sa ating buhay. Hebrews 4:16. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Grace means enablement and favor. So we need God's grace in navigating through life. Kasi marami tayong mapagdadaanan, 'di ba? Marami rin tayong ma-achieve, no? Pero lahat 'yon, we will give credit to our God. The Bible says in Proverbs 1 verse 10. But before that, di ba marami tayong example kanina, nakita natin na maraming kabataan ang na-waste nilang buhay nila o ang panahon nila, ang pagkakataon na binigay sa kanila dahil nga sa mga mali nilang choices in life. Wrong choices ng relationship o kaya ng friendship. Kaya ito, binibigyan tayo ng wisdom ng Proverbs 1 verse 10. My son or daughter, if sinners entice you, do not consent. Amen? Alam mo yung destination mo. Kailangan alam mo kung alin rin dito yung mga tao, bagay na makaka-influence sa'yo, positively or negatively. Alam niyo, for our ending, nung gusto kong balikan yung dati kong buhay, nakita ko rin na marami rin akong wrong choices in life. Kasi nga hindi naman ako lumaki sa perfect place o kaya sa Christian family. So marami rin tumatak sa isip ko, mga kagawian na pag naiisip ko ngayon, nahihiya na ako. Kasi bakit ko yun ginawa? 'Di ba? Na kinahihiya ko na siya ngayon. Kasi nga, because of my wrong choices sa friends ko, o sa kung sino man yung mga sinasamahan ko. Kaya napakalaking bagay talaga nun na kung may dumating na tao sa buhay mo, kaibigan man yan, or relationship man yan, or sa work man yan, o kung saan, tingnan mo rin yung buhay nila. Kasi once na sumama ka sa kanila,
ayun na. 'Di ba? It's either mapapahamak ka or ikaw ay magiging successful. At isa lang ang natutunan ko dito. Regardless of how you started your journey, and even if your life has become messed up and complicated, as long as you are alive, there is a hope for you to reach your destination through God's grace. Kaya wag tayong hihinto. Na, like for example, nag-fail tayo sa relationship, nag-fail tayo sa friendship, sa school, sa career. Wag tayong hihinto doon. Wag tayong bibigay. Let's hold on to that goal or vision na binigay sa'yo ng Diyos, na pinili mo. Tingnan mo rin, magkaroon ka ng malakas or matatag na standard, a list of goals that will strengthen you bilang isang Christian. And continue to stay on that straight and narrow path na gusto sa atin ng Panginoon. Stick to it, na kahit may mga challenges, temptation, di ba? Kakapit tayo sa biyaya at kalakasan ng Panginoon at we don't wanna let them distract us or hinder us sa ating pag-abot ng the best para sa atin. Best na kaibigan, best na relationship, best na career, best health and spiritual and personal growth. I-hit natin yung success, yung mga bagay na pinlano natin kahit na may mga delays, yung mga bagay na pinapangarap natin kahit parang antagal o kahit parang imposible na. Let's continue to pray for that. Okay? At huwag tayo panghihinaan ng loob. Okay? Kanina, nung nagsisimula tayo, na-mention ko na, yun nga, isang struggle sa atin yung minsan nalulost tayo. Maybe because nalimutan na natin kung sino ba talaga tayo or nakalimutan na natin yung sarili natin. Kasi marami na tayong nakikita eh. Marami nang nakaka-influence sa atin na minsan nakala natin yung tinahak ng ganitong tao, ayun din dapat ang tahakin ko. No? Halimbawa, nung nagka-pandemic, nauso yung vlog. Nakita nyo ba na ang daming naging vlogger? Kasi yun yung uso. Akala nila, baka vlogger din ako. O baka ganito rin ako. Sino dito yung nakaranas rin ng ganun? Diba? Right? Na nagiging masyado tayong imitator sa ating buhay. Pero hindi dapat ganun. May mga kanya-kanya tayong destiny. We need to figure out kung ano ba talaga ang God's best para sa ating buhay. Mapa-career man yan, personal, or spiritual growth. Ngayon, short lang tong message natin at meron pa tayong 7 minutes. Meron akong gustong pa-activity sa ating lahat na siguro alam nyo na rin to sa school or sa university, yung SWOT analysis. Bakit importante na magkaroon tayo ng SWOT analysis sa ating buhay? Sige nga, basahin natin. SWOT. Doing a personal SWOT analysis helps evaluating your strengths, weaknesses, opportunities, and threats to gain understanding of yourself. Babalik ka sa sarili mo. Ano ba talaga yung mga gusto mo? At ito yung mga bagay na makakatulong sa'yo. This analysis can help you for personal, professional, and even spiritual success. Do we have a chart? Parang example. Yan. Kung hindi man kaya ng time natin, i-continue nyo na lang sa inyong bahay. But I really want you to do this para at least makilala mo muli yung sarili mo, makita mo ano ba talaga yung mga steps or mga kalakasan na meron ka para magamit mo, maabot mo yung mga goals mo. Like for example, sa akin, strengths. 1 is adaptability. Ability to quickly adjust to new situations. But I also have weaknesses, impatience, na gusto ko immediate result, meron na agad. Pero imposible naman yun, di ba? And opportunity, I'm able to serve the church. But meron din akong mga threats. Minsan may mga health challenges. So meron tayong paper dyan. Paki-ano na lang, Sam, nandito sa ating table. If kaya pa ng time ngayon, go ahead. If not, i-assignment nyo na lang, sa bahay nyo na lang. Assignment, yan. Okay. Okay, so we will end the live by this time. Okay, so thank you all for watching and see you next Friday.